Hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus Christ, King of Kings and Lord of Lords. Salamat po, Panginoong Jesucristo, dahil kami ay nagising panibagong umaga na kami ay makapagsilbi sa inyo, Panginoong Jesus. Salamat po, O Lord, sa maayos na pangangatawan, sa ligtas sa anumang kapahamakan. Napakabuti mo, Panginoong Jesucristo. Salamat, Lord Jesus. Thank you. For a new day. It's Thursday. Hallelujah. Another day to serve you, my King. My King, my Lord, and Savior, Jesus Christ. Holy Spirit, lead me in every step of the way. Hallelujah. For the glory of God Almighty alone. Yes, Jesus. Hallelujah. God is good all the time. God is great all the time. And all the time, God is great. Thank you, Jesus, sa iyong putihan. Salamat po. Salamat po, Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Ang batayan ng ating pananampalataya kay Panginoong Jesus. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish but have everlasting life. Gayon na lamang ang pagmamahal ng Diyos Ama na ibinigay niya ang kanyang anak, na kung sino man ang maniwala sa kanya ay hindi mamamatay, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Happy moments! Praise God. Difficult moments, seek God. Quiet moments, worship God. Painful moments, trust God. And every moment, thank God. Hallelujah. God is good. God is great all the time. And all the time, God is great. Salamat sa Diyos sa panibagong umaga. Ngayon ay August 21, 2024 at 2025, mga ka-Jesus. Welcome, Team Jesus members, joiners, Facebook viewers, YouTube viewers. Welcome dito sa ating live sa School of Faith. Team Jesus School of Faith, salamat sa inyong paghihintay dyan na makapag-umpisa ang ating live. At ito si Tita Bits, ang lingkod ng ating Panginoong Jesucristo. Kasama si Tito Brian. Okay, ang ating batayan ng ating pananampalataya, John 3:16. Alam na natin yan, no? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish but have everlasting life.
live. Hallelujah. So yan ang batayan ng ating pananampalataya. Ngayon ay August 21, Thursday morning dito sa Houston, Texas. So welcome dito sa ating live, mga kating Jesus. Nasaan na ang mating mga kasamahan at tayo ay magpuri sa ating Panginoon Jesucristo. Hallelujah. Pagising sa umaga, kay ganda ng mundo, ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y bilanggo. Nang tanggapin ko si Jesus, aking Diyos, na bago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Nag-uumapaw ang ating saya, pagmamahal niya ang nadarama, kay ganda ng buhay na nasa Kanya. Purihin ang Diyos, purihin si Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Hallelujah, Jesus. So we praise your name, Lord. We glorify your name. Hallelujah. Thank you. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Kami po ay muling nagising. Salamat po sa pag-iingat po sa amin, maging sa aming mga pamilya, Panginoon Jesus. Salamat sa iyong bilyonis ng mga anghel na palaging nandiyan 24/7, nag-iingat sa amin, nagbabantay sa amin, sa anumang mga kapahamakan, sa anumang mga plano ng demonyo. Lord, salamat po. Oh, hallelujah, hallelujah. Nandito po kami, nagpapakumbaba sa trono ng iyong kaawaan. Kinikilala namin wala kami magagawa kung wala ka, Panginoon Jesus.
Kailangan ka namin, Panginoon. O hallelujah. Kailangan ka namin, Panginoon. Gusto, gusto. Linisin mo ang aming mga isipan at aming mga puso. Gawin mo kami harapat dapat sa trono ng iyong kawaan. O hallelujah. Yes, Lord. Patawarin mo kami, Panginoon sa Kristo. Patawarin mo po kami, O Lord. Gawin mo kami harapat dapat, Panginoon Jesus, sa iyong pagkihan. O hallelujah. Maging sa aming mga iniisip, sa aming mga nararamdaman, sa aming mga bibig, o mga salita, maging sa aming mga kilos, patawarin mo kami, Panginoon Kristo, at ituwid mo po kami sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Salamat po sa pagpapatawad ng aming mga kasalanan, maging sa pagpapatawad din namin sa aming sa mga taong nagkasala sa amin, sa mga taong nanira sa amin, sa mga taong nanlait sa amin, Lord. Salamat po sa kapatawaran. Salamat po sa pagbabago ng kanilang mga buhay, sa ginawa mong pagbabago sa pamamagitan ng mga buhay namin, Panginoon Diyos, na kami ay nagpapakumbaba sa iyo. Dahil sinasabi mo sa mga salita, O Lord, that you displeases the proud but gives favor to the humble. So kami po ay nagpapakumbaba at hinahayaan namin ikaw ang kikilos, ikaw ang gagalaw sa mga buhay nila, Panginoon. Napakabuti po. Oh, hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus Christ, King of Kings and Lord of Lords. And hallelujah. We welcome your Holy Spirit in our midst. Sinasabi mo sa mga salita, 2 or 3 gathered in your name, you are in our midst. So kami po, Panginoong Kristo, ay naniniwala na dito po kayo ang iyong presensya. The Holy Spirit is within us. And we acknowledge, we believe, we declare that the King is in the room. Nandito po kayo, Panginoong Kristo. Oh, hallelujah. Gabayan mo ang bawat isa. You are a God whose omnipresence. Saan ka mang banda, saan sulok man ng daigdig, nandoon po kayo. Kahit ako ay nandito sa Houston, kami ay nasa Houston, ang aming mga kapatid ay nasa Pilipinas at sa iba pang sulok ng mundo. Panginoon, ikaw po ay nandoon din, ang iyong presensya rin ay nasa kanila. O hallelujah. We welcome your Holy Spirit in our midst. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you captivated my soul. And every day, I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you captivated my soul. And every day, I learn to love you more. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power and Lord, nothing compares to this place, where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power and Lord, nothing compares to this place, where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Hallelujah, Father God. Sinasamba ka namin sa Espiritu at sa katotohanan. Mag-usap po kayo sa bawat isa. Buksan mo ang mga isipan upang kami po ay maging parapat-dapat sa iyong mga salita sa araw na ito. Dinideklara namin ang live na ito ay holy, sanctified by the blood of Jesus. At itago mo po ang iyong lingkod sa iyong cross upang hindi ako ang kilala, kundi ikaw lamang po ang kilala at walang iba.
Hallelujah. Tago mo po ako sa iyong Diyos, Panginoon, at bigyan mo po kami ng maayos na internet connection upang maraos namin ng maayos ang iyong Bible study sa araw na ito at napuno po kami, makumpleto po ang buong araw namin dahil sa iyong mga salita. Lahat ng ito ay aming hinihiling at pinasasalamatan sa pangalan ng Kristo at ng Banal na Espiritu, at lahat ng papuri at parangal ay binabalik namin sa Diyos Ama. Amen! Hallelujah! Ayan, mga katingisas, salamat sa Diyos. Dali lang. Po yung aking chinilas na exercise. Ito ba yung chinilas ko na ito na maraming mga tusok-tusok, mga katingisas. So nakatayo na lang ako ngayon sa ating live para habang double purpose yan, habang tayo ay nagba-Bible study ay hindi magiging steady yung aking likod o yung katawan ko ba, dahil buong araw akong nakaupo, tapos dito sa Bible study ay buong oras kalahati din akong nakaupo. Kaya hindi maganda yan sa katawan. Kaya ito ang aking gagawin, nakatayo ako pero gumagalaw ang aking mga paa para at the same time ay para akong nag-exercise na rin doon sa aking mga paa na may tumutusok-tusok, no? Para sa ganoon, mga katingisas, ay maiwasan natin na tayo ay magkasakit. So ngayon dito sa Amerika ay mayroon na namang panibagong variant ng COVID-19, mga katingisas. Subalit sa awa ng ating Panginoon, by the grace of God, ay hindi tayo na affected ng COVID-19 or infected ng COVID-19. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Dahil sa covering ng ating Panginoong Kristo sa ating mga katawan, as we continue to offer our bodies to the Lord and serve Him. Kaya the Lord is preserving and protecting us for His purpose and glory. Hallelujah. So, ayan o, mga katingisas. Let us strive. Yun bang we will try our best na tayo ay makaiwas sa mga tukso na kung saan ang ating mga katawan ay maaabuso. Kaya ako naman, dahil yung aming kasama sa opisina na si Miss Clarence, may partner na ako, sabi ko, Miss Clarence, kasi healthy conscious din siya, health conscious siya. Maglaro tayo sa badminton. No, may partner na ako sa badminton dahil si Tito Brian ay hindi naman siya maglaro dahil napapagod na daw siya. So maglaro na kami sa badminton o kaya mag-join kami sa Zumba exercise para sa ganoon ay after office hours ay ma-relax naman ang aming katawan at mailabas ba yung toxin, no, sa buong araw. Sa kayo diyan na mayroon kayong luxury of time. So wag ninyong sayangin ng pagkakataon. Sa umaga, lumabas kayo diyan. Kung malapit kayo sa dagat, lumabas kayo diyan. Sa umaga, nandoon ang sunrise, no? Dahil malapit sa dagat, magpuri kayo sa Panginoon. Maglakad kayo, mag-exercise kayo diyan habang kayo ay may pagkakataon, mga katingisas. So kung kayo naman ay malapit diyan sa sapa, o sige, doon kayo sa sapa, o maligo kayo, mag-exercise kayo, ganyan. Kasi nature heals our wounds. Yung nature kasi, mga katingisas, it heals us. When we commune nature, nandoon ang presensya ng banal na espiritu sa nature. And it will heal us kung malapit tayo sa nature. Okay? So yan ang ating gagawin. Huwag tayong palaging mag-expose sa mga television, sa mga cellphones, whatsoever. Huwag masyadong expose araw-araw, mga katingisas. Okay, so kahapon ay tinuruan tayo
ng banal na espiritu tungkol sa patuloy na pagtsatsaga at ang panalangin natin. Sapagkat ang sabi dito, the prayer of a righteous person is powerful and effective. Yan ay nasa James 5 verse 16. Therefore, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective. No? So, ayan. Yan ang isang paalala sa atin ng banal na espiritu. So, kung mayroon mang nakaranas ng mga paghihirap, magdasal. Kung mayroon mang nakaranas ng kaligayahan, purihin ang Diyos. Kung mayroon mang magkasakit, tawagin ang elders ng church. O kung kayo ay mayroon kayong mga local churches diyan na kung saan doon kayo nagsisimba bawat linggo, do it. At tawagin ninyo yung mga elders diyan at pwede niyo po ba akong i-pray over yung pong pamilya ko at saka i-lay hands kayo at talagyan kayo ng oil. Kasi yan ay isa sa nandito sa Biblia na isa yan sa magpapagaling sa ating mga katinjisas. Hallelujah. Okay, so praise the Lord. Tapos na tayo sa Santiago o kaya sa James. So dito na tayo sa kay Pedro na tayo mga katinjisas. O kaunti na lang malapit na tayo matapos sa New Testament. Pagkatapos niyan sa New Testament ay di ko naman alam kung ano ang plano ng banal na espiritu. We will just go with the flow of the Holy Spirit. So dito tayo sa unang Pedro, 1 Peter. Unang Pedro verses 1 Peter chapter 1 verses 1 to 12. Okay. Ngayon ay 8. Naalala ko pala yung aking kapatid na nasa langit na, si Tita Marifi. Birthday niya ang month of August. Ayan, 8. Siya ay nasa langit na mga katinjisas. 8, 21, 25. Okay. So, basahin natin. Dito tayo mula sa Greetings. Greetings, chapter 1, verse 1. Mula kay Pedro na apostol ni Hesukristo. Mahal kong mga pinili ng Diyos na nangalat at naninirahan bilang mga dayuhan sa Pontos, Galacia, Cappadocia, Asia, at Bithynia. Pinili na kayo ng Diyos Ama noon pa para maging mga anak niya sa pamamagitan ng banal na Espiritu para sundin niyo si Hesukristo at upang tiisin niyo o linisin kayo sa mga kasalanan niyo sa pamamagitan ng kanyang dugo. Sumain niyo nawa ang higit pang biyaya at kapayapaan. Okay, dito tayo sa 3 and 4 hanggang 12. May inihanda ang Diyos para sa atin. Purihin natin ang Diyos Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa dakila niyang awa sa atin, ipinanganak tayong muli sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Ito ang magbibigay sa atin ng malaking pag-asa na may nakahandang mana ang Diyos para sa atin. Ang manang ito'y nasa langit, walang kapintasan, hindi nasisira at hindi kumukupas. At sa pamamagitan ng pananampalataya nyo, iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang naghihintay kayo ng kaligtasang nakalaang ihayag sa huling panahon. Dahil dito, dapat kayong magalak sa kabila ng iba't ibang pagsubok
dahil ang mga pagsubok na ito ay panandalian lang at dapat ninyong maranasan para masubukan kung talagang tunay ang pananampalataya ninyo. Katulad ng ganito, sinusubok ito sa apoy para malaman kung tunay o hindi. Pero mas mahalaga ang pananampalataya natin kaysa sa ginto na nawawala. Kaya kapag napatunayang tunay ang pananampalataya nyo, papupurihan kayo't pararangalan pagdating ni Hesukristo. Kahit hindi siya nakita, kahit hindi nyo siya nakita, ay mahal nyo siya. At kahit hindi nyo pa siya nakikita hanggang ngayon, ay sumasampalataya pa rin kayo sa Kanya. Okay? At nag-uumapaw ang inyong kagalakan na hindi kayang ipahayag ng bibig dahil tinatanggap nyo ang bunga ng pananampalataya nyo na walang iba kundi ang inyong kaligtasan. Ang kaligtasang ito ay pinagsikapang saliksikin ng mga propeta noon. Sila ang nagpapahayag tungkol sa kalooban na ito ng Diyos sa atin. Ipinahayag na sa kanila ng Espiritu ni Kristo na nasa kanila na maghihirap siya bago parangalan. Kaya patuloy sa pagsasaliksik ang mga propeta noon kung kailan at kung papaano ito mangyayari. Ipinahayag din sa kanila na ang mga bagay na ipinaalam nila ay hindi para sa ikabubuti nila, kundi para sa atin. At ngayon, napakinggan nyo na ang mga nangangaral ng magandang balita, ang mga ipinahayag nila. Nagsalita sila sa inyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritong sinugo sa kanila mula sa langit. Kahit ang mga anghel noon ay nagnais na maunawaan ang magandang balitang ito na ipinangaral sa inyo. Hallelujah, Holy Spirit. Maraming salamat po sa iyong mga salita sa araw na ito. Buksan mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso. Gawin mo kami karapat-dapat na maangkindihan, maunawaan namin ang mga salita habang patuloy namin lalakaran ang aming pananampalataya kay Panginoon Jesus. In Jesus' name. Amen. Okay. So, nandito tayo. May inihanda ang Diyos para sa atin. So, bilang mga mananampalataya ni Panginoong Kristo. Yan ang sinasabi dito, no? Purihin natin ang Diyos Ama. Dahil, ito nga, kaya nga, yan ang John 3:16. Kahit na hindi natin nakikita si Panginoong Hesukristo, ay naniwala pa rin tayo, at hanggang ngayon na hindi pa rin natin siya nakikita, ay naniniwala pa rin tayo dahil ito ang nasa John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever, so whosoever, so pwede nating palitan ang yang whosoever. That if Avita believes, will not perish, but have everlasting life. But if Lian believes, but if Michelle, that He gave His only begotten Son, that whosoever, that Jerome believes, Sharon believes, Jeanette believes, Mary Jane, Angeline believes, Jomar believes, Tricia believes, Jonalyn believes. So palitan niyo yan. Joby believes, Josephine believes,
Marina believes. Crystal May believes. Whosoever believed in Him. Lisa believed in Him. Michelle believed in Him. Janita believed in Him. Evelyn believes in Him. Will not perish, but have everlasting life. So, ito yung pangako na sinasabi dito, mga ka-Team Jesus, no? Na ano yung sinasabi diyan? Tunay na mayroon tayo dito nagbibigay. So, dito yan, balikan natin yan. Yan ay nasa chapter 1, verses 3 to 4. Ayan. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil sa dakila niyang awa sa atin, ipinanganak tayong muli sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Ito ang nagbibigay sa atin ng malaking pag-asa na may nakahandang mana ang Diyos para sa atin. Ang manang ito, ano ang ating inheritance, mga ka-Team Jesus? Ang manang ito'y nasa langit, walang kapintasan, hindi nasisira, at hindi kumukupas. At sa pamamagitan ng pananampalataya nyo, yan o, iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang naghihintay kayo ng kaligtasang nakalaang ihayag sa huling panahon. So, ito yung sinasabi, dito sa English. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ. In His great mercy, He has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, and into an inheritance, ayan yung ating mana, inheritance, that can never perish, spoil, or fade. This inheritance is kept in heaven for you, para sa'yo, who through faith are shielded by God's power until the coming of the salvation that is ready to be revealed in the last time. So, ang mana natin, kahit na hindi natin nakikita si Panginoong Jesucristo, maging ang kanyang mga himala ay hindi natin nakita dahil wala naman tayo doon sa nung mga time na yun na siya ay isinilang 2,000 years ago, no? Pero naniwala tayo sa John 3:16. Naniwala tayo hanggang ngayon at sinasabi dito, mga ka-Team Jesus, dito sa 6, dahil dito dapat kayong magalak sa kabila ng iba't ibang pagsubok. Hallelujah. So, dahil magalak tayo kahit na tayo ay may mga pagsubok, sapagkat alam na natin na ang ating inheritance ay nasa langit at itong mana na ito ay hindi ito nasisira, hindi ito napapanis, hindi ito nawawala, no? Kagaya ng mga gamit sa bahay, mga bagay-bagay na mayroon siyang hangganan. Subalit ang ating mana, yun dapat ang ipaalala natin palagi sa ating mga sarili. Kung tayo man ay nahihirapan sa ating sitwasyon, kung marami man tayong mga pagsubok sa buhay, mga ka-Team Jesus, ay huwag tayong sumuko sapagkat tayo ay iniingatan ng banal na Espiritu hanggang sa dumating ang kaligtasan na ipinahayag na sa atin pagbalik, sa muling pagbabalik ni Panginoong Jesucristo. So, magalak tayo. Ayun sabi, rejoice. Yan. Magalak tayo sa kabila ng iba't ibang pagsubok dahil ang mga pagsubok na ito'y panandalian lang
at dapat ninyong maranasan para masubukan kung talagang tunay ang pananampalataya ninyo. Oh. Kaya dapat tayong magalak. Thank you, Lord, sa lahat ng pagsubok na ito. Hindi dapat tayong mawala sa kanyang presensya nang dahil sa pagsubok, kundi tayo dapat ay mas lalo pang yumakap sa presensya ng banal na Espiritu. Mas lalo pa tayong umiyak sa presensya ng Diyos. Mas lalo pa tayong mga katindisas na lumapit, seek His presence. Tawagin natin ang ating Panginoong Kristo. Kung hindi man natin kayang ibahagi ang ating kabigatan sa ating kapwa, no? Sa ating kapatiran, sa body of Christ, pwede nating ibahagi ito sa banal na Espiritu. Siya ang magmumon sa atin. Diba? Alam na natin yan. Ang Holy Spirit ang ating helper. Ang Holy Spirit ang ating advocate in the Father. Siya ang nagmumon sa atin. Kung hindi natin alam kung paano tayo magdasal dahil sa sobrang bigat ng ating nararamdaman sa puso natin, hindi man tayo marunong magdasal, subalit nandiyan ang banal na Espiritu, kaya tayo ay iiyak lang, gaganon tayo, pero alam ng Diyos ang ating mga nararamdaman. Bakit? Kasi nandiyan ang Holy Spirit. Kung tayo ay nabaptismo na sa tubig, ang Holy Spirit ay nasa atin. Hindi tayo nag-iisa. No? So, nagmumon tayo. Ibig sabihin nun ay parang naghihinagpis tayo na ganyan. Pero, ang lahat ng yan ay nakarating sa presensya ng Diyos. At sa pamamagitan ng ating pag-iyak, sa pamamagitan ng ating paglabas ng nararamdaman natin sa banal na Espiritu, ay napapagaan ang ating loob, nakukomfort tayo ng banal na Espiritu. We are not seeking, no? We are not seeking sabihin natin yung the attention of social media sa ating mga hinaharap na pagsubok, mga katindisas. We do not seek the care of these people, the care of social media. Unang-una ay doon tayo sa trono ng kaawaan ng Diyos. Doon tayo, binubuno natin ang ating mga pagsubok sa buhay, binubuno natin ang ating mga sitwasyon. Umiiyak tayo sa banal na Espiritu. Hindi tayo doon umiiyak sa kahit na sino. Hindi tayo doon humihingi ng tulong sa kahit na sino. Kundi doon tayo sa presensya ng Diyos. Doon tayo sa tahimik na lugar. Doon tayo sa ating closet, sa kwarto, o kung saan tayo doon binubuno natin, nagkakaroon tayo ng warfare, ating minawarfare, ating nilalabanan, no? Ang ating mga pagsubok sa pamamagitan ng pagdarasal, sa pamamagitan ng pagpupuri sa Diyos, sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang kalooban, sa pamamagitan ng pagpapakumbaba sa harap niya at sa ating kapwa, kahit tayo man ay nasasaktan, kahit tayo man ay nilalait, kahit tayo man ay napakababa ang tingin ng iba sa atin, subalit sa harap ng Diyos, ang mga maghihirap, tayo ay mahal ng Diyos at tayo ay kanyang pinaparangalan. O hallelujah. No? Nauuso na ngayon sa mga kabataan yung nagpapakamatay. Nauuso na yan kasi pinapauso yan ng social media. Ang mga kabataan, mayroon na namang 10th grade na nagpakamatay dahil ang card niya doon daw ay 65, 69, whatever. Something is wrong with the system. Sapagkat sa dami ba naman ng mga estudyante ng public schools, sa dami ba naman ng mga gagawin pa, mga task na gagawin, nakakapagod kaya yan. Paano pa ma-follow up ng teacher na yan?
yung mga estudyante nila sa dami ng mga dapat nilang gawin, tapusin. Puro mga papel, daming mga output, daming mga ganyan. Hindi nila naintindihan itong mga educator na ito, na hindi lamang sa pamamagitan ng mga papel na yan na ang mga estudyante ay natututo. Ako, sa loob ng To God Be the Glory, ilang taon ako nasa DepEd, no, at ang aking mga estudyante high school, ang aking mga estudyante ay nasa third year high school. Third year, so yan ay pang ilan na yan sa ano natin, pang 7th pa na, 9th grade na. Kaya 4th year is 10th grade. Nauuso na ngayon yung magpapakamatay sila kasi ganyan. 10th grade is 4th year. Kasi ang grado niya 65. Ang teacher naman ang sisihin. Maaaring may part din ang teacher, pero may part din ang learner. Two-way process yan eh. Nung ako'y nasa high school at advisor ako, mga estudyante ko ay 70 students. Yung advisory class ko, 70 students. So, balit, ni isang estudyante dyan ay hindi bumagsak. Nagkakaroon ako ng pagbinigay na ng mga teacher, kasi advisor ako, so makukuha ko lahat ng mga grado ng mga mathematics, science, health, social studies, lahat na yan. Oh. So, ibigay na nila sa akin yan at magkaroon ako ng tali, math, English, ganyan. Estudyanteng ito, ganyan. So, malalaman ko ano ng performance ng batang ito. Okay. No? So, kinakausap ko yung kanilang mga teachers. Ano ba? Bakit siya ganito? Anong problema nito para matulungan ko siya as the advisor? At kinakausap ko yung mga estudyante ko, first grade pa lang, first grading period. Okay, alika, ito yung performance mo. Anong problema mo at bakit nagkakaganito ka? Anong pwede nating gawin? Anong sitwasyon mo? So, yung mga estudyante ko ay very close sa akin sapagkat tinuturing ko yung sarili ko na mga anak nila, ina ng mga estudyante ko. Mga anak ko sila. Anong maitulong ko? Anong sitwasyon mo, ma'am? Kasi miss, ganito kasi yan, miss, ganyan. Okay. So, anong pwede nating gawin para makapasa ka? Kasi tingnan mo ang grades mo. No? So, ang mga teacher ay itinuturing na ikalawang magulang. Hindi mga tyrant ang teachers. Maaring may mga teacher din sa kasalukuyan na wala na lang silang pakialam. Puro na lang vlog at iba pa dyan. Basta kay masahuran. Pero ang totoong teacher, may malasakit yan. Kung ikaw ay advisor, may malasakit ka sa iyong mga estudyante. Kung ikaw ay subject teacher, may malasakit ka sa mga estudyante mo. Ang ginagawa ko dati, pinapatawag ko yung mga estudyante na yan o sinasabihan kong advisor, ma'am, si ganito ba ma'am? Ay hindi nakapasa sa akin ma'am. Kasi ganito siya. I'm giving her the chance. Gumawa siya, magkipag-usap siya sa akin para matulungan ko siya, gawan ko siya ng ibang project niya para maka-cope up siya sa mga kulang niya. Ganon ang guro. No? No? Ganon ang guro. Sobra ang content ng lesson na hindi na ma-absorb ng mga bata sa dami. At ang mga teacher din ay marami ding mga gagawin na pagod na sila, araw-araw gagawin nila. So, maaari yung iba ay hindi na nakayanan yung mga pagsubok na yan. Walang mga lifeline support. Walang mga suporta. Hindi na nakayanan.
wala nang kagalakan sa puso. Wala na, kagaya ko, napagod na ako sa aking pagtuturo. Bakit? Anong halaga ng pagtuturo kung ito? Nandito ako sa isang prestigious university, St. Louis University sa Baguio. Ang laki ng sahod ko, ganito, ganyan. Marami pang mga benepisyo, magaan lang ang aking trabaho. Hindi kagaya sa DepEd dati na, ay nako, hanggang madaling araw. No? Magaan lang ang trabaho ko, subject teacher lang ako. Pero malaki ang sahod. Pero anong halaga ng mga ito kung nagtuturo ako na hindi naman, magaling sila sa research, magaling sila sa ganyan, pero hindi naman nila alam ang tungkol sa salita ng Diyos. What's the use of all this? Kaya, pagod na ang katawan. Pero kung ikaw ay nasa serbisyo bilang guro, sikapin mong magampanan ang iyong trabaho. Kaya kinakausap ko yung mga estudyante, pinapapunta ko yung mga magulang nila. Brad, ma'am, yung anak mo kasi ganyan. No? So, hihingi tayo ng permiso sa teacher na mabigyan siya ng extra mga gawain upang maka-cope up siya dito sa mga pagkukulang niya at least makapasaman lang siya at the end of the year. So, yung mga estudyante ko sa bawat taon ay walang bumagsak, mga katindisas, walang bumalik. Maliban na lamang kung silang nagdesisyon na tumigil na sila sa kanilang pag-aaral. No? So, mayroon tayong obligasyon. Ang sabi dito sa salita ng Diyos, katulad ng ginto, yan ay nasa 7. Yung mga pagsubok ay dapat nating maranasan, di ba? Dapat nating maranasan ang mga pagsubok. Bakit? Para masubok kung talagang tunay ang pananampalataya ninyo. Katulad ng ginto, sinusubok ito sa apoy para malaman kung tunay o hindi. Pero mas mahalaga ang pananampalataya natin kaysa sa ginto na nawawala. Kaya kapag napatunayang tunay ang pananampalataya nyo, papupurihan kayo at parangalan pagdating ni Jesucristo. Kaya ang mangyayari dyan, kung tunay, kagaya din sa ginto, mga katindisas, di ba ang ginto ay sinasalang sa apoy na napakainit, para kung ano man yung mga infirmities ng ginto na yan, ay matutunaw yan, ang maiiwan ay yung pure gold. Yan. So tayo rin ay sinusubok sa ating mga buhay nang sa ganoon ay anuman ang mga pag-uugali, anuman ang mga ikinikilos, mga salita at ating mga practices na hindi kaaya-aya sa harap ng Diyos, ito ay unti-unting mawawala, unti-unting matutunaw. No? Unti-unting matutunaw itong mga practices na ito na hindi naman naaayon sa kalooban ng Diyos. Kaya tayo ay binibigyan ng mga pagsubok nang sa ganoon, yung mga pagsubok na yan, pag nalampasan natin, yun na ang ating maging testimony, mga katindisas. So, nagiging pure gold na tayo pagdating ng panahon. Ang sabi dyan, mas mahalaga ang ating pananampalataya kaysa ginto na nawawala. At kapag napatunayan ng ating Panginoong Jesucristo na tunay ang ating mga pananampalataya, ang ating motibo, ang paggawa natin sa mga bagay na ito, ang pagsunod natin sa kalooban ng Diyos ay tunay sa kabila ng anumang mga sitwasyon ng buhay, sa kabila ng anumang mga paghihirap sa buhay. Doon tayo lumuluhod sa trono ng kaawaan ng Diyos. At pag sinabi ng Holy Spirit sa atin, okay, message mo si Tita Bets. Mag-message kayo. Okay,
mag-message kayo diyan sa group chat ng Team Jesus, workers in the vineyard of God. I-message nyo, humingi kayo diyan ng prayer, humingi kayo diyan ng ano. Yun ang sundin ninyo. Yun ang sundin natin. So let us confess our sins. Let us pray for each other, for the prayer of the righteous is effective, is powerful, and effective. So magdasal tayo. Ang sabi doon, kapag napatunayan na tayo ay mga tunay na mananampalataya ni Kristo, pararangalan tayo ni Panginoong Jesucristo pagdating niya. Kaya nga sabi yun doon, well done, my good and faithful servant. So kung hindi mo, ayan, kung titingnan mo dito yung anong tawag niyan, pagbuksan mo yung ano ni Vitamin for the Soul, kung titingnan mo diyan, si photo cover pala yan. So yan ang photo cover. Ito yung sinasabi nating parangal na ibibigay ng ating Panginoong Hesukristo sa atin pagdating ng panahon kung tayo ay naging tapat sa Kanya at nasubok ang ating pananampalataya. Ayan Jesus, my righteousness. Well done, my good and faithful servant. So this is our crown of righteousness. Ayan ang ating crown of righteousness, mga kating Jesus. So yan, kaya hindi ko yan tinatanggal maging sa aking personal Facebook, sapagkat kung sino man ang magtitingin sa aking Facebook, yan ang makikita niya. Ito ang aking desire, ito yung aking ini-aim, yun ang aking goal, na kung saan pagdating ng panahon, mga kating Jesus, ay sasabihan ako ng Panginoong Hesukristo, pagdating ng panahon, well done, my good and faithful servant. Yan ang sinasabi dito. May inihanda ang Diyos para sa atin. Yon ang kayamanan na hindi nababali, nasisira, na nawawala, kundi ito ang kayamanan na inihanda niya sa atin sa langit, mga kating Jesus. O hallelujah. Kaya sinusubok tayo. Yung mga pagsubok na ating nararanasan, mga kating Jesus, sabi diyan, yun ay magpapatunay kung tayo ba ay totoong mananampalataya kay Kristo, o kung tayo ay naging mananampalataya lang dahil mayroon tayong motibo na ganito na ganyan. So doon natin sa pamamagitan ng mga pagsubok sa buhay, doon masusukat ng Diyos kung gaano katapat ang isang tao sa Kanya. Kagaya ng ginawang pagsubok ng demonyo kay Job. Ang napakarangya ang kanyang buhay. Ang dami niyang mga kayamanan. Marami siyang mga anak, ganito, ganyan. Ang kanyang mga anak ay palagi na lang nagpa-party ang kanyang mga anak. Pero sinubok siya ng demonyo upang ipakita sa Diyos, ayan, di ba naalala niyo doon sa kwento kay Job, kung titingnan niyo ang aklat ni Job, na ang Diyos Ama at si Satanas ay nag-uusap at sinabi ng Diyos Ama, saan ka galing Satanas? Ay, galing ako doon sa lupa, sa mundo. Nag-ikot-ikot lang. Namasyal-masyal lang si Satanas. Yun nga yung sinasabi sa salita ng Diyos, the enemy, the devil, is like a roaring lion
waiting for someone to devour. So, nag-aano lang si Satanas ba? Namamasyal-pasyal lang siya sa mundo ba? Titingin-tingin lang yan siya sa atin. Ito, hindi ko kayang galawin yan kasi may silyo ng banal na espiritu yan. May silyo tayo, hindi nga tayo kayang galawin. Kahit na ano pa mga pagsubok yan. Ito, hindi ko yan gagalawin kasi kampon ko na yan eh. Kampon na, kung kampon ng ang tao, kapag kampon ng demonyo, hindi na yan gagalawin ng demonyo, hindi na yan bigyan ng pagsubok. Kasi kampon na niya eh. No? Pero ang binibigyan niya ng pagsubok, with the permission of God, hindi yan ibibigay ng Diyos, ang mga pagsubok na yan, hindi yan hahayaan niya, ang demonyo, na ibigay sa atin yung mga pagsubok na yan kung hindi natin makakaya. Nasa Biblia yan eh. Diba? So, sabi ng Panginoong Diyos Ama, have you considered my servant Job? Ano lang naman yan? Si Job, naging tapat yan sa'yo kasi tingnan mo naman ang buhay niya. Binibless mo siya ng maraming anak. Marami siyang pera, ang dami niyang kayamanan. Kaya, siyempre, magpuri siya sa'yo, magtapat siya sa'yo. Kasi binibless mo siya eh. No? Pero kapag sinusubok mo yan, pagtanggalan mo yan ng mga ano niya, tanggalan mo yan ng mga ganyan, I don't think so na maniwala pa yan sa'yo. I don't think so na maging tapat pa yan sa'yo. Ganon ang demonyo eh. No? Ayan, sabi ng Diyos, okay, sige, I will allow you. Pero huwag mong galawin ang kanyang buhay. So, ang kaisa-isang iniwan ni Satanas kay Job ay ang kanyang buhay. Nawala ang kanyang mga anak, namatay doon dahil nagkaroon ng lindol at namatay silang lahat doon sa gusali na yan. Ang kanyang mga flocks, ang kanyang mga alagang hayop, ang kanyang mga lan ay nawala, namatay. Lahat ng ari-arian niya nawala. Siya na lang. Maging ang kanyang mga matalik na kaibigan, nung siya ay mayaman pa, na palaging nandiyan, mga best friend niya, na palaging nandiyan, magkasama sila, no? Sa ginhawa, ganyan. Maging ang kanyang mga kaibigan ay sinumpa siya. Maging ang kanyang asawa ay nagsabi sa kanya na curse your God and die. Pero si Job, ang kanyang pananampalataya sa Diyos Ama ay nananatili. At ang sabi niya, magpapasalamat lang ba tayo sa Diyos kung mayroon tayong mga biyayang natatanggap? At susumpain natin siya kung nakakaranas tayo ng mga pagsubok sa buhay. Although doon sa aklat ni Job, ay mararamdaman natin yung hinagpis ni Job sa grabe sa kanyang nararanasang pagsubok. Na sinabi niya na sinumpa niya na siya ay isinilang pa. Pero never niyang sinumpa ang Diyos. Ang buhay na lang niya ang naiwan. Meron pa siyang maraming mga galis, maraming mga sugat-sugat sa katawan na ang sakit, no? Buong katawan niya may sugat na pinangdidirihan na siya ng lipunan na
na nilabas na siya sa labas ng wall, no, ng gate, city gate. Nilabas na siya. Doon na siya nakatira. Doon na siya. Inabandona na siya ng lipunan. Pero, ano sabi sa salita ng Diyos? No one, nothing can separate us from the love of God. No one, nothing. Pinanghahawakan pa rin niya ang kanyang pananampalataya sa Diyos. At nakapasa siya sa mga pagsubok na ibinigay ng demonyo sa kanya. Kasi ang ating Diyos, hindi yan ang nagbibigay ng mga pagsubok. He never will. Diba? Nasa salita ng Diyos yan. He never test you. Ang nagbibigay ng mga pagsubok, sakit at iba pa, ay ang demonyo with the permission of the Lord. Okay, I'm giving you the permission, subukin mo ang anak kong yan. At by the grace of God, nanalo si Job. Nagtagumpay si Job. Sumuko ang demonyo. Sabi ng demonyo, suko. Suko na ako. Di ko kayang pasukuin ito si Job. So, sumuko ang demonyo kay Job. Hallelujah. At yun, pagkatapos ng pagsubok na yan, kung anuman ang pagpapalang ibinigay ng Diyos Ama kay Job, ay dinoble pa niya ang mga pagpapalang tinanggap niya. Pagkatapos ng pagsubok na yun. See? Grabe. So kung sabihin mo, ang hirap talaga ng buhay, ang bigat ng kalooban ko, ay, ang sakit ng dibdib ko, mamamatay na siguro ako sa konsibisyon, mamamatay na siguro ako sa inyo, ay, sakit ng dibdib ko, hindi na ako makahinga, artistahon ka, artistahon. Ang mga anak ng Diyos, hindi yan nagaganyan. No? Bakit? Binubuno natin ang ating mga pagsubok sa buhay sa pamamagitan ng ating mga knees. We fight our battles through our knees. Bended knees. Lumuluhod tayo. Umiiyak tayo. Nakadupa. Umiiyak sa presensya ng Diyos. Ang mga nawawala kay Job sa mga pagsubok na yon ay binalik ng Diyos Ama ng doble. Hallelujah. Tayo na, ganito lang ang pagsubok natin kung tingnan ninyo yung pagsubok kay Job. Wala, nasa kalingkingan lang yung ating mga pagsubok. At sabihin na natin, wala na. Susuko na ako sa iyo, Lord. Magtatampo na ako sa iyo. Bakit mo ako sinusubukan na ganyan? Hindi ang Diyos ang nagsusubok sa atin. Ang demonyo. Para sa ganoon ay mapatunayan. O nandyan, o. Thank you, Lord, sa mga pagsubok. Dapat tayo ay magalak sa mga pagsubok. Dahil tayo naniniwala na itong pagsubok na ito ay kakayanin natin yan dahil hindi magbibigay ang Diyos nang hindi niya kakayaan ba na bigyan tayo ng mga pagsubok ng demonyo na hindi natin makakaya. Kung ano lang yung ating sukatan, hanggang doon lang ang pagsubok na kayang ibigay ng demonyo sa atin. Hindi niya pwedeng dagdagan yung mga pagsubok na yan kung hindi natin kaya. Alam ng demonyo ang kanyang limitasyon. Hanggang dyan lang siya.
No? Oh. So kung may nga pagsubok ka sa buhay, may ganito, may ganyan, sabi mo, ay, napagod na talaga ako. Ay, naku po, ayoko na. Mag-surrender na ako. Ayoko na. Magpakamatay na ako. Ano to? Andun ka na sa impyerno. Wala. Talunan ang Diyos sa demonyo. Kung itong mga taong ito na nagpakamatay, itong mga taong itong sumuko sa kanilang mga pananampalataya, umiiyak ang banal na espiritu sa kanila. Kung sila ay mga Kristiyano, kung sila ay tumanggap kay Kristo, kung sila ay nabaptismo sa tubig na, subalit mas pinakinggan pa rin nila ang sinasabi ng demonyo sa halip na pagtuunan ng pansin ang salita ng Diyos. Oh, hindi natin nagsidyo. So tayo rin. Nandun ang ating advocate nandito ang banal na espiritu. Nang sa ganoon ay tandaan natin sa anumang mga pagsubok na ating nararanasan, tandaan natin ang ating reward, ang ating inheritance. I have the inheritance in heaven. Hindi man ako mayaman dito sa lupa. Wala man akong pagmamayaring mga ganito, mga ganyan. Subalit mayroon akong inheritance na nasa langit. Oh, hallelujah. So, yun ang ating inheritance. Ang kayamanan na hindi nasisira, ang kayamanan na hindi nawawala. Ito yung kayamanan natin na nasa langit sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Panginoong Jesucristo. Kaya, fasten your seatbelt. Huwag kayong sumuko. Huwag niyong sukuan ang inyong pananampalataya kay Panginoong Jesucristo. Kundi, gamitin natin itong mga pagsubok na ito para mas umangat, mas mapatibay ang ating pananampalataya kay Panginoong Jesucristo. At pagdating ng ibang mga pagsubok, ay nako, Satanas, pagsubok ka lang. Ako, mayroon akong Diyos na nagmamay-ari ng lahat. And I am the daughter of the King. Kaya mag-iingat ka, Satanas. Yun dapat ang mga Kristiyanong matagumpay. Hindi yung, wala na talaga. Mapakamatay na lang. Kasi, ay nako. Yan ang mangyayari sa mga Kristiyano na hindi nagdarasal, na hindi nagme-meditate sa salita ng Diyos. Yan ang mangyayari sa mga Kristiyano. Na walang alam sa mga pangako ng Diyos. Walang alam kung ikaw, halimbawa, mayaman ang iyong mga magulang. Pero wala ka namang alam. Wala ka namang alam na mayaman pala mga magulang mo kasi ignorante ka, nagtitiis ka sa hirap, nagtitiis ka ng ganyan, palagi ka na lang inaapi, palagi ka na lang inuuto ng demonyo. Bakit? Wala ka mangmang ka man sa mga pangako ng iyong ama. Wala ka mang alam na ikaw ay anak ng mayaman. Kaya palagi ka na lang gawing alipin ng demonyo kasi wala ka mang alam. Pero ang mga anak ng Diyos na may alam sa kanyang mga salita, ito, pinag-aaralan ang kanyang salita, alam natin ang kayamanan na para sa atin. Walang magawa yung demonyo na yan. Ito, ikaw, pagsubok ka lang. Ako, anak ako ng Diyos. I believe in the Lord Jesus Christ. I am baptized. I am sealed by the Holy Spirit. Demonyo, wala kang magawa sa akin. Salamat, Lord Jesus, sa mga pagsubok na inyong hinayaan, no? Na maranasan ko.
tatanggapin ko ang mga pagsubok na yan, na mayroong pagpupuri, pasasalamat sa iyo, sapagkat makakaya ko to. I can do all things through Christ who strengthens me. Ganon yun ang mga pangako ng Diyos. So tayo mga Kristiyano, tayo dapat ay hindi tayo malungkot na pag nag-testify, pag basta, i-replay nga ninyo yung inyong testify, yung inyong ano ba yan? I-replay ko yung ating testimony ba? No? Nalulungkot din yung puso ko kasi, Lord, ano bang nangyayari dito sa aking kapatid? Bakit ganun? Parang wala man lang kagalakan sa puso. Hindi mo makikitaan ng kagalakan. Tayo mga Kristiyano, totoo, tayo mga anak ng Diyos na naniniwala kay Kristo at nilalakaran ang ating pananampalataya sa Kanya. Makikita sa mga mukha natin ang kagalakan, ang ngipin natin, kahit na anong nangyayari dyan sa ngipin na yan, masaya pa rin tayo. Ang ating aura ay masaya. Oh, good morning mga ka-Team Jesus. Ako ay si ganito ganyan. At ngayon, isang malaking pribilehiyo na ako ay makapagbahagi ng aking testimony. Ano nangyayari sa inyo, sa iba? Oh, kapatid, to ganyan. So, ano nga na, sobrang seryoso ninyo. Dapat yung pagmumukha natin ay magaan na, puno ng galak na, nandoon ang joy natin sa kabila ng ating nararanasan. Kasi nga, kung alam natin ang mga pangako ng Diyos, bakit mabigat pa rin ang puso natin? Bakit malungkot pa rin natin? Bakit malungkot pa rin tayo? Kasi dala-dala mo pa rin yung kabigatan ng puso, kabigatan ng sitwasyon mo, kabigatan. Kaya kahit ikaw ay nag-testify, hindi makakakita, hindi makikita sa pag-testify mo, ang emotion mo ba, yung kagalakan mo ba sa puso mo, naintindihan nyo yun? Yan ang ano ko yun yung burden ko rin kapag nakikinig ako sa inyo at nakikita ko yung inyong facial expression. Lord, Panginoong Diyos, bigyan mo po ng kagalakan. Fruit of the Spirit ang kagalakan, joy. Itong kapatid na ito, Lord. Kasi nga, tayo nga ay nag-testify. Bakit sobrang seryoso natin? Bakit hindi, nakikita nyo ba si Tita Bits kapag tayo at kapag ako ay si Tito Brian, ganun din eh. Sabi ko, well, iba-iba naman tayo. Sabi ko nga sa kanya ay, you show your expression naman, nagalak ka, na natuwa ka, na ganyan ka. No? Nangungumbinsi kasi tayo ng tao. So, paano natin makumbinsi itong tao na ito, itong mga nakikinig na nanonood sa atin, kung pagtingin nila sa mga mukha natin, ang lungkot-lungkot. Very serious tayo. Hindi ibig sabihin na palagi tayong tumatawa. Hindi yun. Ang ibig kong sabihin ay, kasi nga nag-testify tayo. Ibig sabihin nun, victory natin yung ating, yan lang nag-testify tayo, victory natin yun eh. Paano ba na nag-testify na ang lungkot-lungkot ng mo? Diba, kung makatanggap ka ba ng magandang balita, sabi mo, alam mo ba, may magandang balita ako. Mayroon akong magandang balita, mga kapatid. Ang aking magandang balita ay ganito. What? Sa palagay ninyo, ay makumbinsin ninyo yung mga nanonood sa inyo na mayroon kang magandang balita?
Gayong mula sa mukha mo ay hindi naman nakakakitaan ng kagandahan ng balita na yun. Wala namang kagalakan ang mukha mo, ang expression ng mukha mo. Patay na patay ka. Victorious tayo eh. Kaya nga, testimony na natin to. Alam nyo ba mga kapatid? No, napakabuti ng Diyos. Yung dapat ang klase ng atmosphere o ng disposisyon, mayroon ang mga anak na Diyos na magtagumpay. Huwag kayong masyadong seryoso sa mga sarili nyo na, ano ba naman to? Tagumpay ba yan? At tingnan mo ang mukha, walang kabuhay-buhay, seryosong-seryoso. Mga kapatid, ako ay ganyan. Wala, hindi tayo niyan paano ma-bless yung iba diyan na mismo tayo hindi man natin na ipapakita na tayo ay nagagalak. Ngayong malapit na matapos ang ating testimony, by the Lord willing ay mag-testimony na naman tayo sa September. So, kung kayo ay na-assign, pag na-assign na kayo dyan, magbigay na kayo ng inyong testimony ha. First week of ano pa lang. Before August 30, ngayong linggo ay magbigay na ako ng assignment. August 30, yan ang aking deadline sa inyo. Lahat kayo na mayroong assignment. Magbigay kayo, ngayong weekend ay ibigay ko yung assignment for the month of September. Magbigay na ako sa inyo ng inyong assignment. So, deadline natin yan, August 30. Kung hindi kayo makapagbigay ng inyong video sa August 30, hindi ko kayo isasali sa testimony. Kasi, sa halip na tayo ay makapagkumbinsi ng mga tao na maniwala sa mga pangako ni Panginoong Hesukristo, hindi tayo nakapagkumbinsi. Bakit? Kasi, ang lungkot-lungkot ng mga mukha natin eh. Umiyak pa tayo na ganyan. Natural man yung pag-iyak, pero sa simula pa lang, malungkot ka na. Paano makikinig yung ninyo, yung mga tao kung ganyan tayo na ang lungkot? So, hindi siya, anong mangyayari? Anong sanksyon yan pag hindi ka nakagawa? Wala namang sanksyon yan. Pero, you lose the privilege na ibahagi ang katagumpayan ng iyong pananampalataya sa mundo. Kasi once na nag-testify tayo, mga katindisas, once na nag-testify tayo, ibig sabihin nun, kung ito man ang mga pagsubok natin, check! To God be the glory, na pagtagumpayan ko ang pagsubok na ito, 1 down, ganun yun. Puntos natin yan doon sa langit. Puntos. Reward natin yan doon sa langit. Ha? Reward natin yan sa langit. Ganito lang kasimple. Magandang umaga sa ating lahat. Team Jesus. Ito, si ganyan. Makakitaan tayo ng kagalakan. Tingnan ko ang inyong mga video pag August 30. Pag hindi yun pasado sa akin, dahil sasabihin ko sa iyo, ano nangyayari sa inyo, sis? Bakit ganito ka? Ang lungkot-lungkot mo. Paano ka makapagkumbinsi sa mga tao kung ganun ka kalungkot, na seryoso ang buhay, sige, ganyan mga kapatid, na ganito, ganun. Sino ang maniniwala sa iyo dyan na nagtagumpay ka nga? Na ikaw mismo, hindi mo nga makumbinsi sarili mo na nagtagumpay ka.
Ang ibang tao pa ay kumbinsi mo? Sabihin mo na sa akin, Tita Bets, I'm sorry, wala po akong tagumpay. Wala po akong victory. Wala po akong testimony. What? Kapag wala tayong mga tagumpay, kapag wala tayong mga testimony, mga ka-Team Jesus, something is wrong with you as a Christian. Dahil sa araw-araw na tayo ay humaharap sa mga pagsubok sa buhay, kahit sa simpleng mga bagay, mga pagsubok na yan, nagpapasalamat tayo sa Diyos. Praise God! Nakaraos! Praise God! Salamat Lord sa pagsagot ng aming problema. Oh, testimony mo na yan. Pero wala kang testimony, wala kang tagumpay, walang tulong na ibinigay ang Diyos sa iyo. Manhid ka, bingi ka, bulag ka. Hindi ka totoong Kristiyano na tagasunod ni Kristo. Kristiyano ka lang, subalit wala kang kilos. Yun yung faith na patay. Kasi ang faith na buhay, may mga tagumpay tayo. Kasi binubuno natin ang ating mga pagsubok sa bawat araw. So, hindi ko isasama yung video mo pagdating ng September. Hindi ko isasama. Kasi useless yun. Sa halip na tayo ay makapagbubinsi ng mga tao na totoo talagang pangako ng Diyos. Ang sabi niya sa kanyang salita, ganyan. Paano sila maniwala? Ikaw nga eh. Ang lungkot-lungkot mo, wala kang ngiti dyan sa mukha mo, sobrang seryoso ka. Masanay tayo na makita ng iba anong meron sa taong yan, anong meron sa babaeng yan, at bakit gano'n na lang, kahit sa dami ng mga pagsubok sa buhay niya, bakit gano'n na lang ang galak ng puso niya. Kaya tayo tumatanda, kaya kayo dyan tumatanda. Bakit? Sobrang seryoso niya, hindi kayo nakangiti eh. Kailangan tayong magalak, kailangan tayong nakangiti, kailangan tayong magpasalamat sa Diyos. Thank you, Lord. Hallelujah. Kumakanta tayo. Praise God. Sumasayaw tayo sa harap ng Diyos. Hindi tayo pwedeng maging seryoso. Seryoso? Ano ba nangyayari sa Hindi mo man makakakitaan ng kagalakan sa puso niya. Kasi tandaan natin, ang ekspresyon ng ating mga mukha, yun ang nagdadala ng pangungumbinsi. So, paano tayo makakapag-kumbinsi? Kung mismo sa katawan natin, sa mukha natin, hindi makikita yung tagumpay. O hindi ko kayo isasali. Bahala na kung ako na lang araw-araw o kaya kung ayaw ni Tito Brian, ako na lang araw-araw ang mag-testify. Diba? Points. Oh. Kasi itong ating testify, itong ating testimony, malaking pribilehiyo yan na isa kayo sa mga pinili ng banal na Espiritu. Isa kayo. Eh kung anong ang tanong, nagampanan nyo ba ang inyong mga tungkulin? Nagawa nyo ba ng tama? Sobra namang seryoso ninyo. Hindi nga kayo nakitaan ng kagalakan sa puso nyo eh. Walang kabuhay-buhay yung mga testimony na yan. Paano natin makumbinsi yung mga tao sa mundo? Tingnan ninyo yung mga tao sa mundo. Kung sila ay magbablog, kung sila ay para talagang makabuhay ng patay. Parang makabuhay ng patay. Yung mga, di ba? Naiinganyo nga tayo dyan sa mga reels na yan, sa mga, bakit? Nakakabuhay ng patay eh. Ang kanilang pagsasalita, ang expression nila, grabe, nakakabuhay ng patay. Pero tayo na may mga Kristo, tayo na sinasabi natin na mananampalataya tayo kay Kristo, ano ba yung mga mukha? Hindi nakakabuhay ng patay, mas lalong namamatay ang mga patay. Ha? Wala man lang kangiti-ngiti.
Kaya nga, testimony, kasi nga, ibig sabihin nun, tagumpay mo yan. Eh, kung tagumpay mo yan, dapat ay masaya ka. No, this is exclusive for Team Jesus members. Kasi, ano man yan, itong mga Team Jesus members, ay nasubok na yan sila sa kanilang pananampalataya. Nasubok na yan sa kanilang pananampalataya. No? So, yun. Binibigyan kayo ng pribilehiyo, Team Jesus members, na makapag-testify. Pero gamitin ninyo yun, pribilehiyo na yun, na ipakita sa demonyo nga kayo nga ay matagumpay. Kung nakaharap kayo sa kamera ay, huwag na kayong marap sa kamera, sabihin nyo na lang sa akin. Hindi kayo nakakatulong. No, hindi kayo nakakatulong. I'm telling you that. Search your heart. Bakit ganito ang itsura ko? Dahil ba ako'y nahihiya? Dahil ba ako'y natatakot sa kamera? Dahil ba ganito? You reflect. Balikan mo. Bakit ako mahihiya sa tao? Bakit ako matatakot? Ang hiya ba, ang takot ba ay galing sa Diyos? Hindi. Bakit wala akong galak? Balikan nyo yung inyong mga reflections. Nandiyan sa Facebook, nasa YouTube, balikan nyo. Tama ba itong nagawa ko? Nakikita ba, kung ako manunood sa sarili ko, nakikita ko ba ang kagalakan? Na ako nga ay tagumpay? Kaya nga testimony, no? Na ako nga ay tagumpay, nakikita ba dyan? Hindi nakikita. No, hindi nakikita. Ang kagalakan. Sobrang seryoso natin na para tayong mga walang buhay. Hindi ganun ang mga Kristiyano, mga ka-Team Jesus. Ang mga Kristiyano ay may lakas, magalak, puno ng kagalakan dahil tayo ay matagumpay sapagkat ang ating Diyos ay matagumpay. Doon sa mga kapatid, kasi ito ganyan, hanggang ngayon ay nilalakaran ko pa rin. Hindi pa yan tagumpay, wala pa nagpapatuloy ka pa sa pagharap ng pagsubok na yan Ang testimony ba, yun yung mga bagay na napagtagumpayan mo? Yung mga pagsubok ba na napagtagumpayan mo? Isipin mo lang, kung kayo ay magkukwento dyan sa inyong mga kaibigan, kung kayo ay nagmamarites dyan sa mga chismis na ganyan, ang galing ninyong magkwento, ang galing ninyong puno pa ng expression, may kilos pa, may galaw pa ang inyong pagkukwento. Pero pagdating sa testimony, patay na patay. Mga kapatid, nanatay ako si ganyan, at ganyan, ito yung aking ganun, ito yung aking testimony. Hindi nyo ba alam na isang malaking pribilehiyo na makapag-testimony tayo sa kabutihan ng Diyos sa mga buhay natin. Dahil kung hindi mabuti ang Diyos, wala na tayo ngayon. Kinuha na tayo ng Diyos. So yung testimony, yun yung tapos na. Humingi kayo sa banal na Espiritu ng gabay. Holy Spirit, anong gusto mong i-testify ko, Holy Spirit? Ipaalala mo sa akin ang mga tagumpay ko noon kahit matagal na yan, ilang taon na yan. Ipaalala mo sa akin, Holy Spirit, para sa ganoon ay maipataas ko si Panginoong Jesucristo sa kabutihan niya sa buhay ko. Pero yung ano ba ang aking i-testify? Hindi ko nga alam ano ba ang aking, kung hindi natin alam kung ano ang tagumpay, ano ang paggalaw
ng banal na espiritu sa mga buhay natin sa araw-araw, something is wrong with you. Tandaan natin, tayo bilang mga Kristiyano, sinisimba natin o sinasamba natin ng Diyos sa espiritu at sa katotohanan. Wala na tayong mga piyesta, wala na tayong mga dibulto. Bakit? Ang mga dibulto ay idolatry yan. Ang pag-celebrate sa mga piyesta, hindi yan sa Diyos, wala yan sa Biblia. They are offering this food to the idols. Kaya para hindi tayo magkasala, huwag tayong kumain dyan sa mga ino-offer na pagkain. Because they're offered to the idols. No? Huwag nating hayaan na makakita makakita ng dumi o ng butas, ang kaaway, ang demonyo, para tayo ay siraan. No? Testimony nga ibig sabihin nun na pagtagumpayan mo ang pagsubok na yan. Kaya dapat ay dapat sa kasimula pa lang ay kakumbinsin, we are very convincing ba sa kabutihan ng Diyos. Then sa simula pa lang, seryosong-seryoso ka na, mga kapatid, atong ganito, ganyan. Ikaw nag-umpisa pa lang, nanood ka, sino ang gaganahan na makinig sa'yo? Nalulungkot din sila. Ako, halimbawa, nalulungkot din ako sa halip na magalak ako kasi nga testimony to It's testimony time. So, dapat nandoon ang kagalakan. Wala mong kagalakan. Nalulungkot tuloy tayo at napapaiyak tuloy tayo kasi yung ang testimony, hindi natin naintindihan Ang testimony, yun yung magbibigay sa ibang tao ng inspirasyon. Inspirasyon ba na siya nakaranas ng ganitong pagsubok, naniniwala siya sa Panginoon, mayroon siyang salita ng Diyos na pinanghahawakan, at dahil doon ay he or she activated his faith or her faith. Kaya nagtagumpay siya o muli siyang ginano ng Diyos, ganito, ganyan, matagumpay siya. Kaya dapat na matagumpay tayo, nakangiti tayo. Dahil, praise God, ganun yan Pag tayo ay nagtagumpay, praise the Lord, ganun dapat. Salamat sa Diyos at ako ay naking ganyan, mga kapatid, at tuga-tugan nito, ganyan-ganyan. Kaya nga, testimony, kasi victory mo na yan, tagumpay mo yan. Woo! Praise God! Ako'y nagtagumpay. Hallelujah! Ganon dapat ang ating energy. Para itong mga nakikinig naman sa atin, nanonood sa atin, makumbinsin nga natin na, yeah, it's true. Praise God! Ayun ang gawin natin. Gawin ko yun. Yung iba, hindi pa kayo, wala pa kayong testimony. Sa palagay ninyo ay natutuwa ang Diyos niyan na sinasabi ninyo, I have the victory in Jesus. Pero hindi mo nakikita diyan sa inyong mga pagmumukha ang victory? Ang tagumpay? Hindi nakikita. Asan kayo nagtagumpay? Paano kayo makapagkumbinsi sa ibang tao, paano tayo makapagkumbinsi na totoo nga ang mga pangako ng Diyos sa mga buhay natin, na pagtiisan nga natin, na pagtiyagaan nga natin ang pagsubok na ito, at tayo ay nagtagumpay. Praise the Lord! Hallelujah! Woo! Ganun dapat ang mga matagumpay. Hindi yung praise the Lord mga kapatid, at ako'y nakaraos, nagtagumpay. Ha? Ganyan tayo mga Kristiyano? Hindi tayo naintindihan ang ibig sabihin ng testimony. Hindi natin naintindihan. Oh, hallelujah, Holy Spirit. Napakabuti mo po. Maraming salamat sa iyong video.
Maraming salamat sa iyong paalala na ang mga pagsubok na iyong ibinibigay o ang mga pagsubok na hinayaan ng Diyos na maranasan namin, ibinigay ng demonyo, ay ito ay nagpapatatag sa aming mga pananampalataya at Panginoong Kristo. Kaya dapat kami ay magalak habang hinaharap namin ang mga pagsubok na ito. At kung amin itong napagtagumpayan, ito ay ang amin na ngayong patutuo, ang amin ngayong testimony sa kabutihan mo, na ikaw ay totoong Diyos, na hindi ka nagkulang sa amin, sa kabila ng aming mga sitwasyon, nandiyan ka! Oh, hallelujah! Praise the Lord, Jesus Christ! Glory to God Almighty. Maraming salamat po. Na kahit hindi man namin nakikita si Panginoong Jesucristo, ang kanyang mga ginawa, subalit naniniwala kami sa pangako mo, Diyos Ama, sa John 3:16. Oh, hallelujah. Dahil ikaw ang Diyos na buhay. Kaya tayuan namin ang aming pananampalataya sa iyo. Ibahagi namin ang aming mga tagumpay sa buong mundo. Ang tagumpay na puno ng kagalakan, puno ng energy. Dahil kami matagumpay sa mga pagsubok na aming hinaharap, ng mga pagsubok na ibinigay ng demonyo sa amin, sapagkat nandito ka sa aming mga puso, kasama ka namin, Panginoong Jesucristo, at hindi kami nag-iisa. Oh, hallelujah! Woo! Praise God sa iyong kabutihan. Thank you, Jesus. Dahil kami ay matagumpay, Lord. We praise you. We adore you, Father God. Salamat po sa iyong kabutihan. Oh, thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Salamat po. Ano man po ang aming mga pagkukulang sa inyo. Patawarin mo kami, Panginoon. Bigyan mo ang bawat isa, Panginoong Diyos, ng kagalakan ng puso, ng kagalakan na makikita sa aming mga mukha ang aming tagumpay dahil nandiyan ka at kasama ka namin, Panginoong Sus. Ano man po ang mga nilalagay ng demonyo sa aming mga isipan sa kanila, I rebuke it! Spirit of fear, spirit of shyness, yung nahihiya, yung natatakot, humarap sa kamera. Panginoon, hindi yan ang gagaling sa inyo, Lord. I rebuke it in the name of Jesus. Go back to hell, the spirit of shyness, the spirit of fear. Go back to hell. Doon ka nararapat at hindi dito sa mga anak ng Diyos. Oh, hallelujah. I get lost the spirit of confidence in you, the spirit of gladness, the spirit of joy, na makikita sa aming mga mukha ang iyong kabutihan, Panginoon, upang maging ilaw kami ng sanlibutan, na magamit mo kami, ang aming mga katawan, ang aming mga boses, ay magamit mo nang sa Ganoon ay marami kaming madalang mga kaluluwa, maraming mga kaluluwa ang makarinig at ma-inspire at sumunod din sa kalooban mo at maniwala sa iyong mga pangako, Panginoong Hesus, sa mga buhay nila, nang dahil sa mga buhay namin. Oh, hallelujah. Maraming salamat po. Praise be to God. Salamat sa katagumpayan ng iyong Bible study ngayon, Panginoong Jesucristo. Maraming salamat po sa iyong banal na Espiritu na nagtuturo sa amin. Turuan mo kami na lahat ng iyan ay aming mailagay sa aming mga isipan, sa aming mga puso, at tandaan namin, hindi namin gagawin ang mga bagay na ito para sa tao, para mapurihan kami sa tao or mag-show, kundi ito ay dahil sa iyo. We will do it for you, Father God. Therefore, we will give our best because this is for you. Oh, hallelujah. Maraming salamat po. Ingatan mo ang bawat isa at anuman po ang aming mga prayer requests. Let it come to pass for your purpose and your glory, Panginoon. Maraming salamat. Lahat ng papurit parangal ay binabalik namin sa Diyos Ama. In Jesus' name. Amen. Ayan. Rebuke is real tayo, mga ka-Team Jesus. So, humingi tayo sa Panginoon, sa Banal na Espiritu, ng pag-unawa ba? No, ng gabay, para sa ganon ay magiging magalak tayo at makukumbinsi natin itong mga nakakapanood sa atin, itong mga nakikinig sa atin, na mayroon nga tayong Kristo at ano nga tayo, at matagumpay nga tayo sa ating mga pagsubok. Okay? So, maraming salamat sa inyong paghihintay. Hanggang ngayon ay nandito pa rin kayo. At hanggang sa muli, Jesus loves us. Bye-bye.